Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 541. Peel Form. Sa Asher na kalangitan sa itaas ng malalawak na bundok, isang medyo magaspang na kumikinang na enerhiya ang bumaril sa mga ulap at hindi naglaho ng mahabang panahon. Dahan-daang umupo si Yao Lao mula sa lupa. Sinulyapan niya ang napakalaking liwanag na haligi at bahagyang kumunot ang noo. Kasabay ng pagkayam ng kanyang nakalahad na kamay, agad na nanginig ang liwanag na haligi. Sa wakas, isang sinulid ng kulay asol na glow ang sumugod pababa bago nasuspine sa itaas ng kanyang kamay. Ang kulay asol na glow ay unti-unting nabawasan. Kaagad, inihayag nito ang aktwal na katawan. Ito ay talagang isang Asher medicinal pill na kasing laki ng mata ng dragon. Ang ibabaw ng medicinal pill ay sobrang bilog at makinis, na parang ibabaw ng dagat. Ang mga asol na linya na bahagyang nananatili dito ay parang maraming alon, na tila napakahiwaga. Kasunod ng thread na ito ng asol na kulay na glow na tumakas mula sa light pillar, ang napakalaking light pillar ay tila nawalan ng suporta ng enerhiya nito. Bahagya itong umiling bago unti-unting naging ilusyon at tuluyang nawala. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan matapos niyang makita ang napakalaking liwanag na haligi na tuluyang nawala sa kalangitan. Kung magpapatuloy ang aktibidad na ito, malamang na ang mga elder sa Inner Academy ay sumugod pagkatapos na maalerto. Ikinapak ni Xiaoyan ang kanyang mga pakpak at dahan-daang dumaong sa tuktok ng bundok. Nagtataka niyang tinitigan ang kulay asol na medicinal pill sa itaas ng kamay ni Yao Lao habang sinasabi niya. Ito ang ground spirit pill. Ngumiti si Yao Lao at tumango. Bakas sa mukha niya ang kaunting pagod. Lumilitaw na ang pagpino sa isang tier 6 na tabletang panggamot bilang isang espiritual na katawan ay isang pabigat pa rin sa kanya. Hindi pinalampas ng mga mata ni Xiaoyan ang pagod sa mukha ni Yao Lao. Sinabi niya, Guro, dapat kang bumalik sa ring para magpahinga ngayong napino na ang tableta. Nako, ang espiritual na katawan na ito ay talagang nahihirapang ilabas ang lahat ng aking lakas. Kailan ang pagpino sa isang tier 6 na tabletang panggamot ay nangangailangan ng napakahabang panahon noon. Ngayon, hindi lamang tumatagal ang proseso, ngunit ito rin ay lubhang nakakapagod sa aking enerhiya. Umiling si Yao Lao at bumuntong hininga. Guro, makatitiyak ka. Kapag nakuha ko na ang Fallen Heart Flame, sisimulan kong subukan at dalisayan ang isang katawan na kayang tanggapin ang iyong espiritu. Sa oras na iyon, maaari kang muling mabuhay muli kung magtagumpay ako sa aking pagpipino. Napangiti si Xiaoyan. Hindi talaga ako nababalisa tungkol sa usapin ng aking muling pagkabuhay, na naghintay ng napakaraming taon. Napangiti si Yao Lao. Gayunpaman, makikita ng isa ang ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niya ang mga salitang ito. Inihayag nito na medyo nasiyahan pa rin siya sa mga salitang binigkas ni Xiaoyan. Tumawa si Xiaoyan. Iniabot niya ang kanyang kamay at dumukot patungo sa medicinal pill na nakabitin sa itaas ng palad ni Yao Lao. Kakahawak pa lang nito ng kamay niya nang mag-transform ang ground spirit pill na iyon sa isang asol na glow at bumaril. Sa wakas, nagtagal ito sa tabi ni Yao Lao, na tila may sariling espiritu. Nagulat si Xiaoyan habang nakatingin sa ground spirit pill na talagang umiwas sa kanyang palad. Sabi niya sa natigil ang boses. Huwag mong sabihin sa akin na lahat ng tier 6 na medicinal pill ay nagtataglay ng ilang antas ng katalinuhan. Marunong pa nga itong umiwas. Hindi lahat. Ang isang medicinal pill ng tier na ito ay talagang nagtataglay ng ilang katalinuhan. Gayunpaman, ito lang ang uri na nagbibigay dito ng sobrang malabong kahulugan. Ang isang ordinaryong tier 6 na medicinal pill ay karaniwang hindi nagtataglay ng ganoong katalinuhan. Gayunpaman, ang ground spirit pill na ito ay maaaring ituring na isa sa mga nangungunang sa loob ng tier 6 na mga medicinal pill. Ito ay lalo na pagkatapos ng pagiging mayaman sa aking backbone. Katalinuhan kong ihahambing sa iba pang mga tabletang panggamot sa parehong antas. Ngumiti si Yao Lao at nagpaliwanag. Agad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at automatikong lumipad sa kanyang kamay ang ground spirit pill na nakasabit sa kanyang tagiliran. Naglabas siya ng isang bote ng jade at pinalamanan ito bago ihagis kay Xiaoyan. Maingat na tinanggap ni Xiaoyan ang bote ng jade.
Tiningnan niya ang ground spirit pill na nasuspine sa loob ng bote ng jade at napatampol sa kanyang bibig sa gulat. Sabi niya, ang isang tier 6 medicinal pill ay mayroon ng ganoong katalinuhan. Hindi ba ang mas mataas na antas ng medicinal pill ay makakapagsalita ng isang wika ng tao? Ilang patak ng pawis ang hindi sinasadyang damaloy mula sa noo ni Xiaoyan nang maisip niya ang isang medicinal pill na maaaring makipag-chat sa isang tao. Hihihi. Ang isang tier 7 na medicinal pill ay talagang may higit na katalinuhan. Ang ilan sa mga medicinal pill ay maaaring automatikong lumipad pagkatapos lumabas sa kaldero kung ang isa ay hindi mag-iingat, na nagiging sanhi ng isang alchemist na pagod sa pagpino nito upang matigilan. Ang isang tier 8 na gamot na tableta ay maaari pang makipaglaban sa isang tao, sa tingin mo ba ay misteryoso iyon? Tumawa ng malakas si Yao Lao. Hindi nakaimik si Xiaoyan. Isang medicinal pill na kayang lumaban sa isang tao. Itong tier 8 medicinal pill ay talagang ganito kalakas. Ganyan na kalakas ang isang tier 8 medicinal pill. Paano naman ang tier 9 at tier 10? Hindi ba nila sasalungat ang langit? Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Ito ay alingaw-ngaw na mayroong ilang antas ng siyam na medicinal pill na maaaring magkaroon ng anyo ng tao. Ang unang pangungusap ni Yao Lao ay naging dahilan ng pag-ikot ng ulo ni Xiaoyan. Ito ay naging mas katawa-tawa. Isang medicinal pill na maaari pang maging tao. Ang pangmagatalan ang pinaka-pinarangalan. Sa itaas nito ay hindi tinatawag na tier 10. Sa halip, ito ang ganap na kakaibang god tier. Ang isang panggamot na tableta ng tier na ito ay hindi pa lumitaw mula pa noong sinaunang panahon. Minsan na akong nagbasa ng ilang mga sinaunang aklat. Ang kahulugan ng malabo na paglalarawan dito ay tila nagpapahiwatig na ang god tier na ito ay may kaugnayan lamang sa antas ng panggamot na doon na may kapantay na antas ng gamot. Umiiral sa alamat. Natawa si Yao Lao. Ang kanyang huling pangungusap ay pinigilan hanggang sa ito ay napakalambot, tila natatakot na may ibang makarinag. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang malamig na pawis. Ang god tier na ito ay talagang nakakatakot. Huwag sabihin sa akin na ang isa ay nangangailangan ng ganitong uri ng god tier na panggamot na tableta upang magtagumpay sa isang daudi. Walang sino man ang nakapagpino ng gamot na god tier sa loob ng 1,000 taon. Ang unang dahilan ay ang kakulangan ng formula ng gamot. Ang formula ng gamot ng tier na ito ay may likas na pagkakaiba kumpara sa formula ng gamot na ginagamit natin. Pinipino natin ang isang elixir sa pagitan ng langit at ng lupa. Ang god tier at ang refine na gamot sa lupa dagat. Ang mahinang boses ni Yao Lao ay nagbigay kay Xiaoyan ng matinding pagkabigla. Pinipino ang langit at lupa sa mga table task. Hindi ba ito medyo nakakatakot? Ang pangalawang dahilan ay walang sino man ang nagtataglay ng ganoong uri ng lakas. Ngumiti si Yao Lao bago idinagdag. Kahit na ako ay makabawi sa aking pinakamataas na antas, hindi ko rin maabot iyon. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan habang humihinga ng malalim. Hindi niya inaasahan na ang paglalakbay ng pagpino ng mga table task ay talagang nagtataglay pa rin ng gayong taktika na lumalaban sa langit. Ito ay talagang nagdulot sa kanya ng labis na pagkagulat. Okay, walang gaanong pakinabang na malaman mo ang tungkol sa mga ito ngayon. Natural na malalaman mo ang lahat ng dapat mong malaman kapag naabot mo ang antas na iyon sa hinaharap. Ikinaway ni Yao Lao ang kanyang kamay at inilagay ang Black Demon Medicinal Cauldron sa lupa sa madilim na itim na singsing. Pagkatapos nito, nanginginig ang singsing at inilagay sa daliri ni Xiaoyan nang may napakahusay na katumpakan. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan at ngumiti habang sinabi. Dahil ang ground spirit pill ay matagumpay na napino, babalik muna tayo sa Inner Academy. Biglang tumanggaw si Yao Lao. Papasok pa lang ang kanyang katawan sa madilim na itim na singsing nang bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa isang lugar na malayo sa loob ng bulubundukin. Guro, ano ito? Ang pagkilos ni Yao Lao ay naging sanhi din ng bahagyang pagkabalisa ni Xiaoyan habang nagmamadaling nagtanong. Magtago ka muna. May dumarating. Tsaka ang lakas talaga ng dumarating. Tingin ko baka naakit siya sa aktibidad noong nabuo ang ground spirit pill kanina. Sabi ni Yao Lao sa medyo malalim na boses.
Nag-isip siya ng kaunti bago ang kanyang figure ay naging isang light barrier na tumakip sa katawan ni Xiaoyan. Isang mahinang boses ang tumunog sa tabi ng mga tainga ni Xiaoyan. Pumunta ka at magtago ka agad. Sa iyong lakas ay tiyak na hindi ka makakatakas sa kanyang paghahanap. Sa makatuwid, ang espiritual na lakas lamang ang aking magagamit upang ibalot ka. Bilisan mo. Naramdaman din ni Xiaoyan ang malaking lakas ng taong nagmamadali ng marinig ang pagkabalisa sa boses ni Yao Lao. Kinapa niya ang kanyang purple cloud wings at mabilis na hinanap ang paligid niya. Kaagad, ang kanyang katawan ay umangkas sa isang malaking bundok. Sa wakas, tuluyan nang naglaho ang kanyang katawan sa loob ng luntiang halaman. Pumasok ang katawan ni Xiaoyan sa luntiang kagubatan at nagtago sa isang tagong lugar. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga puwang sa pagitan ng mga sanga ng puno at mata ang malayong kalangitan. Hindi nagtagal pagkatapos ganap na itago ni Xiaoyan ang kanyang katawan, isang bahagyang humahanggos na tunog ng hangin ang biglang lumitaw. Isang malabo at itim na anino ang biglang lumitaw sa malayong kalangitan. Sa sandaling huminto ang kanyang katawan, malabo na naramdaman ni Xiaoyan ang isang napakalaking invisible na ripple na kumalat. Sa wakas, binalot nito ang lahat ng kalapit na taluktok ng bundok. Ang invisible ripple na ito ay parang radar lang. Paulit-ulit nitong iniskan ang lugar pataas at pababa. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay nabalot ng espiritual na lakas ni Yao Lao. Sa makatuwid, hindi siya natuklasan. Nahinto ang pag-scan matapos itong magpatuloy saglit sa lupa. Huminto ang itim na figure. Nang sumunod itong lumitaw ito sa maliit na taluktok ng bundok kung saan nilinis ni Yao Lao ang tabletang panggamot. Nakakatakot ang bilis. Nakaramdam ng pagkagulat ang puso ni Xiaoyan sa bilis na ipinakita ng itim na anino. Labis na nakakubli ang kanyang tingin nang dumaan ito sa mga sanga ng puno at tahimik na tinatangay ang huli. Gayunpaman, nakilala lamang niya na ang kabilang partido ay isang matandang lalaki na may puting kulay na buhok. Ang taong ito ay dapat na mula sa Inner Academy. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa mga elder na iyon. Kung tama ang iniisip ko, ito dapat ang first elder na may pinakamalaking prestihiyo sa loob ng Inner Academy. Tahimik na nahulaan at mamulong si Xiaoyan sa kanyang puso. Pwede ko bang malaman kung sinong kaibigan ang nagpipino ng mga medicinal pills sa Inner Academy ko at kung saan ka nanggaling? Kung maaari, pwede ka bang lumabas para salubungin ako? Nilaybot ng tingin ng matandang nakasuot ng itim na damit ang buong paligid habang damapo ang katawan nito sa tuktok ng bundok. Sa pagtingin sa kanyang kalmado at mapupungay na mga mata, ang isang tao ay bahagyang nakakakita ng isang kurap na parang kidlat. Isang tunog na nadope ng malakas na daochi ang paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa lugar na ito. Ito ay makapangyarihan at hindi nagpapahinga kahit na makalipas ang mahabang panahon. Natural na hindi gagawin ni Xiaoyan ang kanyang hiniling at pagpapakita. Ang kanyang katawan ay parang bangkay habang nakahiga sa loob ng sukal na walang kahit kaunting paggalaw. Pinipigilan din ang pintig ng kanyang puso hanggang sa pinakamababa. Idinagdag ang takip ng espiritu ni Yao Lao, naniniwala siya na gaano man kalakas ang matandang nakasuot ng itim na damit, hindi niya dapat maramdaman ang posisyon ni Xiaoyan. Ang malakas na tunog ay umalangaw-ngaw sa hangin. Makalipas ang mahabang panahon, tuluyan na itong nawala. Gayunpaman, tahimik pa rin ang paligid gaya ng dati. Naging sanhi ito ng hindi sinasadyang pagkunot ng noo ng matandang nakasuot ng itim. Huwag mong sabihin sakin na umalis na siya. Marahang antong hininga ang matandang nakasuot ng itim na damit. Muli na lang niyang natatalon ang kanyang katawan at umalis. Pagkatapos ng ilang flash, tahimik siyang nawala sa abot tanaw. Isang mahinang buntong hininga lamang ang pinakawalan ni Xiaoyan nang makita niyang tahimik na nawawala ang nakaitim na matanda. Kagalo pa lang ng kanyang katawan nang marinig ang malalim na boses ni Yao Lao sa tabi ng kanyang tainga. Huwag kang gumalaw. Muling tumahimik ang katawan ni Xiaoyan, na bahagyang namilipit. Hinailan niya ang sulok ng kanyang bibig at mapanatili lamang ang posture na ito. Nagpatuloy ito ng halos kalahating oras. Nang malapit na niyang maabot ang limitasyon ng kanyang pagtitiis, biglang nanliit ang kanyang mga mata na nakatingin sa tuktok ng bundok sa di kalayuan.
Nakikita niya ang bahagyang simoy ng hangin na biglang dumaan sa tuktok ng bundok, na orihinal na walang sinuman. Isang itim na damit na figure ng tao ang dahan-daang lumitaw sa paningin ni Xiaoyan na parang multo. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang figure ng tao na malinaw na nakalayo, ngunit muli ay kakaibang lumitaw. Agad na tumakip ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang matandang ito ay talagang tuso. Kung wala siyang paalala ni Yao Lao kanina, malamang na mahuhuli siya ng masama sa sandaling lumitaw siya. Mukhang hindi ito ang unang beses na nakatagpo siya ng ganito. Ang nakaitim na matanda na muling lumitaw ay tumingin sa kanyang paligid. Sa sandaling ito, sa wakas ay natitiyak niya na ang taong nagpino ng medicinal pill dito ay nakalayo na. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa pag-iling ng kanyang figure, muli siyang nawala sa orihinal na lugar. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang napahinga ni Xiaoyan ang kanyang tensyonado na isip kasunod ng pagkawala ng figure ng tao na nakasuot ng itim. Mahinang nakahiga ang kanyang katawan sa sanga ng puno, tila nawalan ng lakas habang hinahayaan niyang mabasa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Battle Through the Heavens. Kabanata 542. Ang talento sa panghuhuli ng mga kayamanan. Si Xiaoyan ay muling nanatili ng kalahating araw sa malalim na kabundukan matapos iwasan ang paghahanap sa matandang nakaitim na damit. Noon lamang niya ipinakita ang kanyang purple cloud wings at bumalik sa Inner Academy na may nakaka-relax na puso. Sa tulong ng madilim na kalangitan, muling matagumpay na napawi ni Xiaoyan ang mga ilong taong gustong hamanin siya. Pumasok siya sa Pans Gate at nagmamayabang pabalik sa bahay ng pavilion. Gayunpaman, nang itulak niya ang pinto at pumasok, isang puting figure ang biglang sumilay sa kanyang harapan, dahilan upang siya ay nagmamadaling umatras. Itinoon niya ang kanyang mga mata at tumingin, at hindi sinasadya na medyo natigilan. Ang puting figure na ito sa harap niya ay talagang ang tinatawag na unang ranggo sa strong rankang, ang avatar ng isang magical beast, si Ziyan. Sa sandaling ito, ang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit ay nakatingin kay Xiaoyan sa pasukan na puno ng pag-asa. Ang kanyang maitim na mga mata ay puno ng pagnanasa. Ubo. Ziyan, bakit ka naparito? Pinakalma ni Xiaoyan ang tensyon at donyang puso. Nagpakawala siya ng tuyong ubo bago hinimas ang maliit na ulo ni Ziyan. Pagkatapos nun, tumabi siya at pumasok sa kwarto. Pagpasok sa silid, natuklasan niya na naroon sina Zun-er, Hu Jie, at Wu Hao. Sa pagkakataong ito, kakaibang titig ang ginagamit nilang tatlo para tignan siya. Nakain ko na ang lahat ng danwan na tinulungan mo akong pinuhin. Si Ziyan ay parang isang tagasunod lamang sa sandaling ito, malapit na sumusunod sa likod ng katawan ni Xiaoyan. Medyo namumula ang maliit niyang mukha habang nahihiyang magsalita. Hindi napigilan ni Xiaoyan ang pagpahid ng malamig na pawis nang marinig niya ito. Ang batang ito ay talagang karapat-dapat na magkaroon ng konstitusyon ng isang magical beast. Talagang nagawa niyang ubusin ang lahat ng yawan na naglalaman ng gayong ligaw at marahas na epektong panggamot sa loob ng ilang araw. Batay sa kaalaman ni Xiaoyan sa kanya, malamang na kinain ng huli ang mga yawan na iyon na parang mga matatamis. Mabilis na pumasok si Xiaoyan sa bulwagan at narinig si Hu Jie na tahimik na bumubulong. Sino lang ang batang babae na ito? Bigla siyang dumating at nahanap ang ating Pans Gate kaninang umaga at sinabi sa amin na gusto kanyang hanapin. Nang marinig niyang wala ka, umupo na lang siya at hindi umalis. Ang kanyang maliit na mukha ay napakalamig ng yelo kaya't hindi nakakatakot ang ibang babae. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Sa isang mapait na ngiti, sinabi niya. Mabuti na lang at hindi kayo gumamit ng dahas. Kung hindi, ang buong pavilion na ito ay mawawasak. Ha? Nang marinig ang mga salitang ito, si Wu Hao at Hu Jie sa gilid ay medyo natigilan habang pinagmamasdan ang maliit na batang babae na ang malamig na mukha ay Nade Frost simula nang lumitaw si Xiaoyan. Ang isang cute na batang babae ay talagang nagtataglay ng ganitong uri ng marahas na lakas. Bagaman ang batang babae na ito ay maaaring napakabata, ang kanyang katawan ay tila naglalaman ng isang napakalakas na lakas. Kung siya ay talagang lalaban, talagang walang sino man dito ang makakahawak sa kanya. Si Zun-er sa tabi ay hindi masyadong nagulat. Sa narinig niyang mga salitang ito,
tila naramdaman niya ang lakas ni Ziyan. Medyo nagulat si Xiaoyan habang nakatingin kay Zon-er. Ang pagiging sensitibo niyang ito ay tila hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang Dadoshi. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Xiaoyan ang pagiging misteryoso ni Zon-er. Sa makatuwid, ang sorpresa ay tumagal lamang ng isang saglit bago ito mabilis na nawala. Nagpalitan ng tingin sina Hu Jia at Wu Hao sa isa't isa. Hindi nila sinasadyang mamulong. Ito ay hindi maaari, tama ba? Siya lamang ang batang ito. Hindi ka maaaring tumingin sa ibabaw ng lahat. Napangiti si Xiaoyan. Nagulat din siya nang malaman niyang si Ziyan ay nagtataglay ng napakalakas na lakas sa murang edad bago niya matiyak ang pagkakakilanlan nito. Sa makatuwid, naunawaan niya ang mga damdamin ni Hu Jia at Wu Hao sa sandaling ito. Umupo si Xiaoyan sa upuan. Bigla niyang hindi naiwasang makaramdam ng pagod. Naningkit ang kanyang mga mata habang hinihimas ang kanyang noo gamit ang kanyang mga daliri. Ang pagmamasid kay Yao Lao sa pagpino ng ground spirit pill nitong mga nakaraang araw ay naubos din ang kanyang lakas. Snap, snap. Isang alon ng kalabog ang biglang tumunog nang makaupo si Xiaoyan. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang hindi sigurado, tanging ang mesa ay nakasalansan ng mga sangkap na panggamot. Si Ziyan sa tabi ng mesa ay may suot na singsing sa kanyang hinliliit. Ito ang hiniling sa akin ng matandang nagbabantay sa bodega ng gamot. Sinabi niya na ang mga sangkap na panggamot na ito ay inihanda ng ilang elderly. Ang bagay na ito ay malinaw na hindi ang pangunahing layunin ni Ziyan. Kaya naman, pagkatapos niyang itapon ang lahat ng mga bagay na ito, agad niyang inilabas ang isang kulay rosas na bukol na sangkap na gamot na tila ugat ng halaman. Ang kanyang maitim na mga mata ay tumingin kay Xiaoyan nang may matinding pananabik. Gumamit siya ng malambing na boses at sinabing, "Bukod dito, sinabi mo na maaari akong pumunta at hanapin ka kapag natapos ko nang ubusin ang lahat ng yawan." Sinulyapan ni Xiaoyan ang mga sangkap na panggamot sa mesa at random na tiningnan ang mga ito. Bahagya siyang tumango. Si Elder Liu talaga ay hindi masyadong maramo tungkol dito. Dapat mayroong 3 hanay ng mga sangkap sa mga sangkap na panggamot dito. Maliwanag, nag-aalala rin siya na masyadong mataas ang rate ng pagkabigo ni Xiaoyan. Kaya naman, nagdikit ang ngipin niya at naglabas pa ng kaunti. Ang inaasahan lang niya ay matagumpay na mapapino ni Xiaoyan ang isang Dragon Strength Pill sa 3 hanay ng mga sangkap na panggamot na tableta. Natanggap lamang ni Xiaoyan ang ugat na tulad ng panggamot na sangkap mula sa kamay ni Ziyan pagkatapos tingnan ang iba pang mga sangkap na panggamot. Binaliktad niya ito at tinignan at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Nakilala niya ang bagay na ito. Ito ay isang uri ng bihirang panggamot na sangkap na tinatawag na Fire Spirit Root. Naglalaman ito ng mayamang Fire Affinity Energy sa loob nito. Maging siya mismo ay hindi sinasadyang naakit dito. Ang taong ito ay talagang isang bafon na sumisira sa mga sangkap na panggamot. Umiling si Xiaoyan at tumawa ng mapait. Si Elder Hao ay tiyak na magagalit sa iyo hanggang mamatay. Kalokohan. Ang panggamot na sangkap na ito ay isang bagay na natagpuan ko ng mag-isa sa malalalim na kabundukan. Sa simula pa lang, mayroon akong kakaibang pakiramdam para sa mga likas na espiritual na bagay na ito. Hindi ko ito ninakaw mula sa matandang iyon. Nanliit ang malalaking itim na mata ni Ziyan habang galit siyang tumugon nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Special sense. Bahagyang gumalaw ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang pariralang ito. Ang Ziyan na ito ay orihinal na kakaibang hayop mula pa noong unang panahon. Nagtaglay ba siya ng natural-born treasure hunting tulad ng talent? Ang mga mata ni Xiaoyan ay tahimik na naging mas maliwanag. Kung ito ang kaso, ang pag-iral ng munting ito ay hindi lamang tulad ng isang mangkok na nag-iipon ng kayamanan. Sa kanyang misteryosong pakiramdam, walang alinlang ang makakapagtipid ito ng maraming problema kung gusto ng isang tao na maghanap ng natural na espiritual na bagay sa loob ng malalim na kabundukan. Nararamdaman mo ba ang mga sangkap na panggamot na nakabaon ng malalim sa lupa? Si Zon-er sa gilid ay medyo nagulat din habang nagtanong. Napatingin si Ziyan kay Zon-er. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng bahagyang takot para sa magandang nakatatandang kapatid na ito.
Kaya naman, hindi malamig ang kanyang mga salita. Natural na alam ko kung saan nagtatago ng gamot ang malalalim na kabundukan ng Inner Academy. Gayunpaman, karamihan sa mga gamot ay protektado ng makapangyarihang magical beast. Halimbawa, ang isang Snow Demon Sky Ape sa malalim na bundok na iyon ay tiyak na nagbabantay ng isang magandang bagay. Gayunpaman, binugbog at pinilit akong bumalik sa ilang beses na pagpunta ko doon. Nang maglaon, nakilala ko ang isang babae sa Inner Academy na may kulay pilak na buhok. Mukhang kaaya-aya siya sa mata kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa bagay na pinoprotektahan ng Snow Demon Sky Ape. Iniisip ko kung nagtagumpay siya. Sinabi niya na bibigyan pa niya ako ng bahagi kung magagawa niya. Ang ekspresyon ng iilang tao sa loob ng bulwagan ay nagkaroon ng iba't ibang uri ng mga pagbabago nang ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Zian. Sina Hujia at Wu Hao ay may mga mata na puno ng pagkabigla habang pinapanood nila si Zian. Natural na narinig nila ang pangalang Snow Demon Sky Ape. Talagang hindi inaasahan na ang batang babae na ito ay naglakas loob na makipagpalitan ng suntok sa napakabangis na hayop. Malamang na halos hindi makahanap ng sino mang may ganoong lakas kahit na sa loob ng buong Inner Academy. Talagang hindi inaasahan na ang dahilan kung bakit nalaman ni Han Yu na ang core-quenching body milk ay nagtatago sa lambak ng bundok ay dahil sinabi sa kanya ni Zian ang tungkol dito. Ang bagay na ito ay talagang kawili-wili. Iniklik ni Xiaoyan ang kanyang dila at umiling. Isang babae na may kulay pilak na buhok. Parang si Han Yu lang ang nasa loob ng Inner Academy na ito, di ba? Hihihi. Zian, bakit hindi tayo gumawa ng deal? Namilog ang mga mata ni Xiaoyan biglang sumili ang ngiti sa kanyang mukha habang tinanong niya si Zian. Anong balak mong gawin? Agad na umatras si Zian at maingat na nagtanong nang makita niya ang ngiti ni Xiaoyan. Maaari kong isantabi ang lahat at tulungan kang pinuhin pa kapag naubos mo na ang lahat ng iyong danwan sa hinaharap. Ngumiti si Xiaoyan at sinabing. Gayunpaman, mayroon akong kondisyon sa pagpapalit. Dapat kang sumunod sa akin kapag kailangan kong pumasok sa malalim na kabundukan upang maghanap ng mga sangkap na panggamot. Bilang isang alchemist, ang kanyang pangangailangan ng mahahalagang sangkap na panggamot ay isang pagnanais na higit sa anupaman. Bukod dito, ang kayamanan ni Zian na naghahanap ng talento ay walang alinlangang nagtataglay ng napakalaking atraksyon sa kanya. Gusto mo tulungan kitang maghanap ng mga sangkap na panggamot. Bagamat bata pa si Zian, hindi siya tanga. Kaya naman, agad niyang naunawaan ang intensyon ni Xiaoyan. Ang pagtulong sa iyo na pinuhin ang mga sangkap na panggamot ay kumokonsumo din ng maraming lakas. Hindi mo ako maaaring hayaang gawin ito ng librere, tama ba? Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at sinabing. Kumunat ang noo ni Zian. Matagal niyang pinag-isipan ito bago tumanggo ng ulo. Sinabi niya. Bahala ka, sa anumang kaso, dadalhin lang kita para maghanap ng mga sangkap na panggamot. Kakailanganin mo ang sarili mo kung may nakilala kang magical beast na nagbabantay sa medicinal ingredient. Siyempre, pwede rin kung gusto mo talaga akong kumilos. Gayunpaman, kailangan mo akong bigyan ng gantimpala. Tumanggo si Xiaoyan. Inilagay niya ang malaking tumpok ng mga sangkap na panggamot sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang Fire Spirit Root sa kanyang kamay kay Zian at sinabing. Tutulungan kitang pinuhin ang bagay na ito ngayong gabi. Maaari kang pumunta at kunin ito bukas. Hindi, hihintayin kita dito. Si Zian ay nagmamadaling umiling at sinabi nang marinig niya ito. Bahala ka, Zon-er, ayusin mo ang lugar para sa kanya. Masyado akong pagod pagkatapos nitong mga nakaraang araw at kailangan ko munang magpahinga. Walang pakialam na tumanggo si Xiaoyan bago tinuruan si Zon-er. Ngumiti si Zon-er at tumanggo. Tiningnan niya si Xiaoyan na tumalikod at pumunta sa susunod na palapag. Bahagyang gumalaw ang bibig niya. Ang paraan niya kung saan gusto niyang magsalita para lang pigilan ang sarili ay tila nagpapahiwatig na may gusto siyang sabihin kay Xiaoyan. Ilang sandali pa, gayunpaman, naging mahinang buntong hininga. Ibinaba niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Zian sa gilid. Pagkatapos nito, nagpaalam siya kina Hujia at Wu Hao at dinala si Zian sa isang silid.
Tinakpan ng gabi ang buong Inner Academy. Ang paminsan-minsang pagkislap ng ilang liwanag ay nagpaalis ng kaunti sa dilim. Si Zon-er ay nakatayo sa isang payat at eleganteng paraan sa tabi ng bintana sa isang silid sa loob ng bahay ng pavilion. Ang mahinang liwanag ng buwan ay tumama sa bintana at bumalot sa kanyang waistline, payat, at magandang katawan. Nililipad ng hangin ang itim niyang buhok, na nagbibigay sa kanya ng animated na kilos. Isang madilim na anino ang biglang kumandat sa isang madilim na lugar sa loob ng tahimik na silid. Sa wakas, ito ay pinagsama-sama sa isang matandang figure ng tao. Young Miss, lumitaw ang figure ng tao at magalang na yumoko kay Zon-er. Mula sa kanyang hitsura, ang taong ito ay si Ling Ying. Old Ling, sabihin mo lang sa akin kung may gusto kang sabihin. Lumingon si Zon-er. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang napakaganda at walang bahid na mukha habang siya ay mahinang nagsasalita. Medyo nag-alinlangan si Ling Ying nang marinig niya ito. Tumitig ang kanyang tingin sa mukha ni Zon-er. Ilang sandali pa, sa wakas ay mahina niyang sinabi. Young Miss, ang pinuno ng angkan ay nagpadala ng utos. Ang tuwid na magandang katawan ni Zon-er sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay nanginginig ng mahina sa hindi napapansing paraan sa sandaling tumunog ang boses ni Ling Ying. Magsalita ka. Medyo malamig ang boses ng dalaga sa ilalim ng liwanag ng buwan. Battle Through the Heavens. Kabanata 543. Apurahang bagay. Ang bagay tungkol sa pagkawala ng pinuno ng angkan ng Xiao ay kumalat sa angkan. Tinitigan ni Ling Ying si Zon-er habang sinabing may mapait na ngiti. Sa kasalukuyan, medyo magulo ang angkan. Ang pagkawala ni Xiao Zon ay maaaring mga hulugan din na ang bahagi ng susi na kabilang sa angkan ng Xiao ay nawala na rin sa kanya. Alam din ni Young Miss kung gaano kaseryoso ang pagtingin ng angkan sa bagay na iyon. Nagpadala ba ang angkan ng isang tao upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Tio Xiaozon? Bahagyang nagtaas ng kilay si Zon-er bago biglang nagtanong makalipas ang ilang sandali. Nagsimula na silang mag-imbestiga. Gayunpaman, wala silang anumang balita sa ngayon. Ang tanging nakakaalam tungkol sa mga detalye ng pagkawala ni Xiaozon ay marahil ang First Elder ng Mystic Cloud Sect na humabol noon. Sa kasamaang palad, pinatay na siya ni Xiaoyan sa kanyang galit. Umiling si Ling Ying at sinabing, lubos na pinahahalagahan ni Senior Brother Xiaoyan si Tito Xiaozon. Si Xiaozon ay hinabol ng Mystic Cloud Sect hanggang sa tuluyang mawala. Si Xiaoyan ay natural na galit hanggang sa puntong nawala siya ng kaunti sa kanyang pangangatuwiran. Napabuntong hininga si Zon-er. Kaagad, iniba niya ang paksa at sinabing, sabihin mo muna sa akin ang tungkol sa utos ni tatay. Sinabi ng clan head na kung patuloy na hindi mahanap ni Young Miss ang bahaging iyon ng susi, kailangan mong bumalik kaagad sa clan. Dahil, nawala na ang susi pagkatapos ng pagkawala ni Xiaozon, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa Young Master Xiaoyan. Mahinang sinabi ni Ling Ying. Young Miss, sa paulit-ulit mong pagtanggi na bumalik at sa pananatili mo sa Young Master na si Xiaoyan, ang pinuno ng clan ay maaaring malabo na nahulaan ang isang bagay. Mukhang hindi siya nasisiyahan dito. May ilang elder sa angkan na ganito rin ang iniisip. Iniisip nila na ang Young Master na si Xiaoyan ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Kalmado ang mukha ni Zon-er. Hindi man lang gumalaw ng kaunti ang mukha ni dahil dito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi niya nang walang pakialam. Likas na malalaman nila kung karapat-dapat ba siya sa akin sa hinaharap. Gayunpaman, hindi ka na makapaghintay hanggang sa hinaharap. Dapat ay bumalik na si Young Miss sa angkan noong umalis si Young Master Xiaoyan sa Wutang City noon. 3 taon mo na itong kinaladkad. Mas dumarami ang hindi kasiyahan sa loob ng clan. Kung tutuusin, ang kahalagahan mo sa clan ay hindi isang bagay na may kukumpara ng ibang offshoot Young Miss at Young Master. Malumanay na sinabi ni Ling Ying. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, ang pinuno ng angkan ay naglabas ng mahigpit na utos. Kung hindi ka babalik sa loob ng isang buwan, maaaring may mga tao mula sa angkan na personal na lalapit. Malamang na ayaw ni Young Miss na payagan ang kasalukuyang Young Master na si Xiaoyan na makipag-ugnayan sa angkan, tama ba?
Dapat mong malinaw na malaman na ang kasalukuyang lakas na si Xiaoyan ay hindi nagbibigay sa kanya ng tunay na lakas. Nang angkan. Kinagat ng likod ng mga ngipin ni Zon ang kanyang ibabang pulang labi. Kinuyam niya ang maselang kamay niya. Ilang sandali pa, bahagyang tumango siya. Alam ko. Bagamat alam na niya kung nasaan ang tinatawag na bahagi ng susi na pagmamay-ari ng Shao Clan, hindi niya ito ibinunyag. Ito ay dahil malinaw na naunawaan niya na tiyak na mawawala si Xiaoyan sakaling kumalat ang balitang ito sa angkan. Walang magawa si Ling Ying habang pinagmamasdan ang magandang mukha ni Zon na kalmado ng tubig. Inikat niya ang kanyang katawan at naging malabong itim na anino bago sumugod sa dilim. Sa wakas, bahagya siyang umiling at nawala. Matagal nang nawala si Ling Ying bago dahan-daang ginalaw ni Zon ang kanyang mga yapot at lumapit sa bintana. Pinagmasdan niya ang malawak na kalangitan sa gabi, at isang mahinang kapitan ang hindi sinasadyang bumungad sa kanyang mukha. Hindi siya nagkaroon ng kahit kaunting pagdududa tungkol sa potensyal ni Xiaoyan. Kahit noong panahon na siya ay nahulog sa pagiging baldado mula sa isang henyo noon, siya ay naniniwala din na siya ay maya-maya ay tatayo muli sa tuktok kung saan tinitingala ng iba. Gayunpaman, ang isang henyo ay isang butil lamang sa isang malawak na dagat sa harap ng pangkat na iyon na napakalaki na naging sanhi ng pagkagulat ng mga tao. Hindi niya magawang bigyang pansin siya ng mga ito. Ang hindi mabilang na bilang ng mga taon ng pamana ay naging dahilan upang masaksihan ng sinaunang pangkat na iyon ang biglaang pagtaas at pagbagsak ng mga henyo, isa-isa. Sa makatuwid, ang terminong henyo ay hindi magiging sanhi ng kanilang pagiging matulungin kahit kaunti. Ang kanilang inaalala ay kung anong mga uri ng tagumpay ang kasalukuyang nagawa ng isa. Sa kasalukuyan, si Xiaoyan ay isang dawling lamang. Bagamat wala pa siyang 20 taong gulang, hindi ito gaanong ibig sabihin. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakbay sa paglilinang ng isang tao ay walang kapantay na mapanganib. Walang sino man ang nangahas na makatiyak o maniwala na si Xiaoyan ay tunay na makakalakad hanggang sa tuktok ng paglalakbay sa paglilinang na ito at mababa ang tingin sa lahat. Napakalaki ng sinaunang pangkat na iyon. Sa makatuwid, maliban kung naabot ng isa ang pinakamataas na antas na iyon, ang isa ay sa huli ay lilito na katulad ng pagkakaiba sa pagitan ng 50 at 100 hakbang. Sa pangkalahatan ay walang gaanong pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila. Hindi sila naniniwala. Isang mahinang panunuya ang naalis sa gilid ng kanyang bibig habang si Zon ay mahinang bamulong. Okay lang kung ako lang ang maniwala. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, muling naging masigla ang enerhiya ni Xiaoyan kinabukasan. Sa sandaling bumangon siya sa kama, gumugol siya ng kalahating oras sa pagkumpleto ng pagpipino ng Fire Spirit Root ni Zian. Dahil hindi sinabi ni Elder Leo ang oras kung saan kailangan niya ang Dragon Strength Pill na iyon, hindi nagmamadali si Xiaoyan na pinuhin ito. Lumabas si Xiaoyan sa silid. Naglalakad lang siya pababa sa mga bituin ng kumislap ang figure ni Zian at parang multo. Ang kanyang maitim na mga mata ay kumikislap habang nakatitig kay Xiaoyan. Si Xiaoyan ay hindi nagawang tumawa o umiyak nang makita niya ang ganitong paraan niya. Inihagis niya ang bote ng jade sa kamay niya at hindi napigil ang tumawa sa mapait na paraan nang makita niya ang masayang ekspresyon na iyon. Maaaring napakalakas ng batang babae na ito, ngunit ang kanyang kaisipan ay hindi gaanong naiiba sa isang kaedad niya. Sa wakas ay tumigil na si Zian sa panggugulo kay Xiaoyan matapos makakuha ng masarap na danwan na puno ng enerhiya. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan sa pagnanais na agad na umalis pagkatapos lamang makuha ang bagay. Kaya naman, masunurin siyang umupo sa isang sulok. Ang malambing at cute na ugali niya ay nagdulot kay Hu Jie sa gilid na magkaroon ng pagnanais na sumulong at marahas na kurutin siya. Sa sandaling ito, naruroon lahat sina Zon Hu Jie, at Wu Hao sa loob ng bulwagan. Ngayon, hindi nagmadali si Wu Hao sa fighting arena. Maging si Xiaoyan at ang iba pa ay medyo nawalan ng imak sa panatisismo ng taong ito sa pakikipaglaban. Nagtanong si Xiaoyan tungkol sa mga kamakailang bagay na nangyari para sa Pansgate mula kay Zon at ang iba pa sa oras na kumain siya ng almusal. Nakahinga lang siya ng maluwag matapos masiguradong maayos ang lahat. Kahit anong sabihin ng isa, siya ang pinuno ng Pansgate.
Bagamat hindi siya masyadong responsable bilang pinuno nito, hindi niya itinanggi ang kanyang katayuan. Babangon na sana si Xiaoyan pagkatapos kumain ng kanyang almusal nang bumukas ang mahigpit na saradong pinto ng kwarto. Kaagad, ang malakas na boses ni Lin Yan ay umungol ng malakas sa loob ng bulwagan. Xiaoyan, balita ko bumalik ka na. Hahaha. May oras ka bang mag-spar ngayon? Nitong mga ilang araw, hindi ako naging masaya habang nakikipaglaban sa fighting arena. Tumatakbo lang ang mga bastos na iyon pagkatapos makita ako. Si Lin Yan, na mukhang pabaya, ay pumasok sa silid. Hindi niya pinansin ang walang magawang ekspresyon ni Xiaoyan at ng iba pa at direktang pumunta sa gilid ng mesa. Siya ay random na kumuha ng tinapay sa mesa at marahas na kumagat habang nagsasalita sa hindi malinaw na paraan. Ha, sino itong batang babae? Grog. Habang ninunguya ang tinapay sa kanyang bibig, hindi pinansin ni Lin Yan si Xiaoyan at ang iba pa at biglang ibinaling ang kanyang tingin kay Ziyan na nakaupo sa gilid. Nakangiti lang siya at nagtanong nang ang kanyang mukha ay mabilis na tumigas sa mga titig ni Zun-Er, Xiaoyan, at Wu Hao. Ang tinapay na ngumunguya sa kanyang bibig ay marahas na niluluwa kasama ng kanyang laway. Ilang sandali pa, napuno ng gulat ang buong mukha niya habang nagmamadaling umatras na parang nakuryente. Ikaw. Bakit ka nandito? Isang sobrang gulat at matalas na boses ang lumabas sa bibig ni Lin Yan habang siya ay umatras. Si Zun-Er, Hu Jia, at Wu Hao ay nasa kawalan nang makita nila ang biglaang pagbabagong ito ni Lin Yan. Si Xiaoyan lang ang nakaintindi na malamang na nakilala ng lalaking ito si Ziyan. Bakit ka sumisigaw ng malakas? Tinakpan ni Ziyan ang kanyang mga tainga at sinabing may labis na pagkadismaya sa gulat na si Lin Yan. Nakalunok si Lin Yan ng laway. Natahimik lang siya ng kaunti nang makita niyang walang ibang espesyal na aksyon si Ziyan. Lumiko siya sa malaking mesa sa bulwagan at maingat na pumunta sa likuran ni Xiaoyan at ng iba pa. Mahina niyang sinabi, "Kalokohan, bakit nandito ang munting babaeng ito? Ayos lang ba kayong lahat? Napakabuti namin." Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at ngumiti habang sumagot. Hindi sinasadyang pinalaki ni Lin Yan ang kanyang mga mata nang makita niya ang kalmadong ugali ni Xiaoyan. Alam mo ba ang pagkakakilanlan niya? Oo, napangiti si Xiaoyan. Pumunta siya sa gilid ni Ziyan at hinimas ang ulo nito habang nakangiti at sinabing, "Napaka-cute na batang babae." Cute. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Lin Yan habang nagsasalita siya sa kanyang puso. Kung makikita mo ang nakakatakot na eksena kung paano sinipa ng taong ito ang lahat ng mga kakompetensya pababa sa arena noong huling strong rank ang grand competition, baka hindi mo na ito iniisip. Tapos na akong kumain. Aalis na ako. Isinubo ni Ziyan ang almusal sa kanyang bibig. Inangat niya ang kanyang ulo at inalis ang kamay ni Xiaoyan. Sa isang nguso kay Lin Yan, nagsimula siyang tumalon pataas at pababa habang naglalakad siya palabas. Humarap pa siya kay Xiaoyan para magsalita nang lalabas na sana siya sa pinto. Tandaan mo ang kasunduan natin. Bukod pa rito, pakiramdam ko ang sarap mong tingnan. Maaari kang pumunta at hanapin ako kung may maglalakas loob na mangbuli sa iyo. Bibigyan ko ng suntok ang bawat isa sa mga taong iyon tulad ng nasa tabi mo. Buong pagmamalaking ikan-away ng batang babae ang kanyang maliit na kamao pagkatapos sabihin ito. Pagkatapos nito, iniwagayway niya ang kanyang purple na nakapusod bago tumalon at nawala sa paningin ni Xiaoyan at ng iba pa. Kalokohan. Xiaoyan, kailan mo talaga nakilala ang brute force queen? Nabawi lamang ni Lin Yan ang kanyang normal na estado kasunod ng pagkawala ni Ziyan. Ang kanyang kamao ay nabasag sa mga balikat ni Xiaoyan habang siya ay nagsasalita ng may pagtataka. Talagang hindi inaasahan na ang taong unang nireranggo sa strong rank ang na sinabi mong labis mong kinatatakutan ay talagang isang batang babae. Umiling si Xiaoyan at nang-aasar. Medyo namula ang mukha ni Lin Yan nang kutsain siya ni Xiaoyan. Ngumuso siya at sinabing, "Sa pagprotekta sa iyo ng halimaw na ito, kailangan mo pa bang matakot kay Liu Qing? Magagawa lamang ng taong iyon ang ibang landas kapag nakita niya siya. Inaasahan ko ang isang maliit na batang babae na susuporta sa akin." Ngumiti si Xiaoyan at umiling.
Bilang isang alpha male, talagang hindi niya nais na umasa sa pangalan ng isang maliit na batang babae upang magyabang sa paligid ng matagumpay. Ngumiti si Xiaoyan at tinapik ang mga balikat ni Lin Yan. Magsasalita pa sana siya nang biglang may kumatok sa pinto. Kaagad, isang figure ng tao ang nagmamadaling pumasok sa loob matapos tumugon si Zhon'er sa mahinang boses. Atay! Ano yun? Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nagsalita sa paraang natulala ng matano niya ang humihingal na lalaki na sumugod sa loob. Hihihi. Chief, may ilang bagay na may kinalaman sa iyo. Hinaplos ni Atay ang kanyang ulo at sinabing. Kahapon, nagbakasyon ako para bumalik sa Outer Academy, para lang marinig na may naghahanap sa iyo ng madalian. Oh, sino? Bahagyang nagulat si Xiaoyan habang nakakunot ang noo niyang tanong. Mukhang Xiaoyu ang tawag sa kanya. Sabi pa nga niya, ate mo siya. Sinabi ni Atay. Mula sa kanyang ekspresyon, mukhang may mga bagay siyang kailangang ipaalam sa iyo. Hindi pinapayagan ng Inner Academy na makapasok ang mga mag-aaral mula sa Outer Academy. Kaya naman, hiniling niya sa akin na ipaalam sa iyo na pumunta para bumiyahe sa Outer Academy anuman ang mangyari. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Naiintindihan niyang mabuti si Xiaoyu. Hindi siya magiging ganito kabalisa maliban kung may nangyaring malaking bagay. Gayunpaman, ano kaya ang nangyari habang nasa Outer Academy? Dalawang hakbang pabalik-balik si Xiaoyan. Sa wakas ay hindi na niya nakayanan pa nang tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Sinabi niya sa malalim na boses. Tara na, Battle Through the Heavens. Kabanata 544. Bumalik sa Outer Academy. Ilang mga figure ng tao ang lumabas mula sa ilusyon na labasan ng Inner Academy. Sa hitsura ng kanilang mga anyo sila talaga ay sina Xiaoyan, Zhon'er at ang iba pa. Sa likod nila ay si Lin Yan na sumunod dahil sa pagtataka. Sa sandaling si Xiaoyan at ang iba pa ay nagmamadaling lumabas sa kagubatan, isang mahinang matandang boses ang umalangaw-ngaw sa ulo ng lahat. Kailangan mong kumuha ng sulat mula sa isang elder kung gusto mong umalis sa Inner Academy. Ano ang plano ng malaking grupo ninyo sa pag-alis? Si Xiaoyan at ang iba ay nagmamadaling itinaas ang kanilang mga ulo nang marinig nila ang boses na ito, at nakita nila ang isang matandang lalaki na nakatayo sa tuktok ng isang sanga ng puno. Kung titingnang mabuti, siya ang Elder Su na nakita nila noong una silang pumasok sa Inner Academy. Elder Su, ako si Xiaoyan at mayroon akong apurahang bagay na kailangan kong pumunta sa Outer Academy. Pakisundo ako. Si Xiaoyan ay humakbang pasulong, pinipigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Magalang niyang kinausap ang matanda sa sanga ng puno. Oh, Xiaoyan. Nagulat si Elder Su nang marinig niya ito. Ang kanyang tingin ay nagmamadaling ibinato sa katawan ni Xiaoyan. Nang makita niya ang medyo pamilyar na mukha na iyon, may dagdag na ngiti kaagad sa kanyang orihinal na walang pakialam na mukha. Hihihi. Ang estudyante talaga itong si Xiaoyan. Bakit? Nainas ka ba pagkatapos manatili sa Inner Academy at gusto mong mamasyal sa labas? Saan ako magkakaroon ng ganoong paglilibang? Kaya lang mayroong isang kagiat na bagay na kailangan kong pumunta at tingnan. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Elder Su at sinabing, Elder, pakiusap. Huminto sandali si Elder Su dahil ayon sa mga panuntunan ng Inner Academy, nang walang sulat, hindi nila basta-basta mapapaalis ang mga tao. Gayunpaman, iba si Xiaoyan. Siya ay isang tao na personal na sinabi ng First Elder na magbigay ng dagdag na atensyon. Bilang karagdagan, kahit na siya ay nakatalaga dito, narinig din niya ang tungkol kay Xiaoyan na nakapagpino ng isang Tier 5 na tableta. Kaya, masaya siyang tumulong kay Xiaoyan. Ayon sa mga alituntunin, hindi kita papayagang makadaan dahil wala kang sulat sa iyong mga kamay. Gayunpaman, dahil ikaw ang estudyanteng si Xiaoyan, babaguhin ko ang mga patakaran minsan ngayon. Nag-isip sandali si Elder Su bago tuluyang iwinagayway ang kanyang kamay at nagsalita ng nakangiti. Maraming salamat, Elder. Agad na natuwa si Xiaoyan nang makita niyang tumango si Elder Su. Hoy, ang laki-laki ng mukha mo. Ilang beses ko nang hinanap itong Elder at lagi niyang pinapakita sa akin ang mukha ng isang patay.
Kapag hindi ka nag-abot ng sulat, bawal kang dumaan. Talagang hindi inaasahan na magiging maluwag siya sa iyo. Sa likod ni Xiaoyan, medyo nagulat si Lin Yan habang nagsasalita siya. Napangiti si Xiaoyan. Malinaw din niyang alam na ang dahilan ng pagiging magalang ng mga elder na ito ay malamang dahil kaya niyang pinuhin ang isang tier 5 na tabletang panggamot. Pagkatapos ng lahat, bilang isang alchemist, malinaw na naiintindihan niya kung anong uri ng pagkahumaling mayroon ang isang tier 5 alchemist sa mga elder na ito na ang lakas ay nasa klase ng dawang. Senior Brother Xiaoyan, hindi ka dapat masyadong mag-alala. Hindi dapat magkaroon ng masyadong malalaking bagay na magaganap sa Jianan Academy. Si Zun na kanina pa nakatutok kay Xiaoyan ay biglang nagsalita ng mahina. Bagamat itinago ito ng una, nadiskubre pa rin niya ang bahagyang pagkabalisa sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan. Bahagyang tumango si Xiaoyan habang nagsasalita gamit ang mahinang boses. Gayunpaman, dapat ay kilala mo rin si Xiaoyu. Siya ay may palalong karakter. Maliban na lang kung talagang may malaking bagay, tiyak na hindi niya ako hahanapin. Kahit anong sabihin ng isa, pareho din kami ng angkan. Bukod dito, ang Xiao Clan ay nabawasan sa ganitong estado dahil sa akin. Naaawa din ako sa kanila. Ngumiti si Zun Ang kanyang maselang kamay ay marahang hinawakan ang palad ni Xiaoyan, na nagpapahiwatig na hindi siya kailangang mag-alala ng labis. Habang mahinang nag-uusap ang dalawa, biglang nagiba-iba ang espasyo ng open area sa harapan nila. Kaagad, ang espasyo ay tila pilit na pinunit ng hindi nakikitang kamay. Isang kulay pilak na nakasisilaw na pinto ang lumitaw sa kanilang paningin. Nagpadala na ako ng signal sa labas. Kaya naman, may ilang griffin na naghihintay sa iyo. Ang malalalim na kabundukan ng Inner Academy ay puno ng maraming magical beasts. Kung walang griffin na masasakyan, malamang na kailangan mong magaksaya ng 1 linggong oras para makarating sa Outer Academy. Marahang lumapag si Elder Su sa lupa mula sa sanga ng puno at ngumiti habang kinakausap ang grupo ni Xiaoyan. Elder Su, maraming salamat. Talagang ibabalik ko ang pabor na ginawa ngayon. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay kay Elder Su nang may pasasalamat. Hindi na siya nagtagal at nanguna sa mabilis na paglalakad patungo sa kulay pilak na pinto. Pagkatapos nito, nawala ang kanyang figure na may kumikislap na kinang. Mahigpit na sinundan ni Zun at ng iba pa si Xiaoyan. Sa pagkislap ng ilang pilak na kinang, ang kagubatan ay muling naging walang laman. Nakikita ang pagkabalisa ni Xiaoyan, mukhang mayroon nga siyang apurahang bagay. Natatakot ako na kailangan kong magulat sa First Elder tungkol dito. Nag-isip sandali si Elder Su matapos mawala ang huling tao sa likod ng kulay pilak na pintuan. Tumalikod siya at tumalon sa langit. Isang pares ng mga pakpak ng Dao Qi ang lumitaw habang siya ay nagmamadali patungo sa Inner Academy. Sa sandaling lumabas sila sa kulay pilak na pinto, isang walang hangganang bulubundukin ang lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. May isang malalim na bangin na walang kalaliman na lumawak at tuluyang nawala sa gilid ng kanilang paningin sa hindi kalayuan sa harapan nila. Sa sandaling ito, mayroong isang napakalaking griffin na nagpapakpak ng mga pakpak sa tabi ng bangin. May 2 tao pa nga ang nagmamaneho ng griffin. Hihihi. Ang iilan sa inyo ay papunta sa Outer Academy, di ba? Sumakay ka na. Tumayo ang isang nagmamaneho at ngumiti. Kinausap niya si Xiaoyan at ang iba pa nang makita ang kanilang hitsura. Maraming salamat. Hindi nagsalita si Xiaoyan ng anumang hindi kinakailangang salita. Ikinaway niya ang kanyang kamay at nanguna sa pagtalon sa griffin bago tumayo ng tuwid ang kanyang katawan nang hindi gumagalaw sa likod ng griffin, na medyo madulas. Si Zun at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran niya. Lahat sila ay mga taong may pambihirang lakas. Sa makatuwid, natural na hindi nila ipapakita ang nakakahiyang bagay na ipinakita ng ilang bagong estudyante noong una silang pumasok sa Inner Academy. Nang makita ang tuloy-tuloy na paggalaw na ito, ang 2 driver ng griffin ay nagpakawala rin ng tahimik na papuri. Ang mga estudyanteng iyon ay talagang karapat-dapat na maging mga estudyante ng Inner Academy. Ang ganitong uri ng liksi ay isang bagay na malayo sa maihahambing ng mga mag-aaral sa Outer Academy. Umupo ng mahigpit. Isang sigaw ang pinakawalan.
Ang Griffon ay biglang nagpakpak ng kanyang mga pakpak at lumipad sa isang mabangis na bug zone ng hangin. Isang napakalaking katawan ang umangat sa kalangitan bago tuluyang mabilis na lumipad patungo sa hanay ng bundok ng Outer Academy. Sa Griffon Anchorage Open Ground ng Outer Academy. Dahil sa sobrang kapansin-pansin ng mga Griffon, medyo marami ang mga estudyante sa Outer Academy na nagtipon sa paligid ng open ground. Agad namang nagulantang ang mga estudyanteng ito nang makita ang isang grupo ng mga tao na bumababa mula sa isang Griffon na kakalapag lang. Sina Xiaoyan, Zhon'er, Hu Jia, at Wu Hao ay karaniwang mga bituin na alam ng lahat sa Outer Academy bago sila pumasok sa Inner Academy. Kahit mahigit kalahating taon na ang lumipas mula noon, medyo marami pa rin ang mga estudyanteng nakaalala sa kanila. Sa makatuwid, ang mga alon ng mga pribadong pag-uusap ay tumunog nang magpakita ang apat na tao. Ang kanilang mga mata ay napuno ng nagniningas na init. Si Xiaoyan, na nagmamadali, ay natural na hindi nag-abala sa mga titig na ito. Pinamunuan niya ang grupo palabas ng open ground at umasa sa kanyang memorya na maglakad papunta sa tirahan ni Instructor Rowling. Hoy, ang ganda talaga ng babaeng naka-green na yan. Bakit hindi ko pa siya nakita dati? Nakakalungkot talaga. Kung nakilala ko lang siya noon, baka nakalapit pa ako at may ganoong kagandahan. Ang ilan sa mga tinig ay hindi sinasadyang lumakas habang pinagmamasdan nila ang grupo ng mga taong nawala sa gilid ng kanilang paningin. May isa pang batch ng mga bagong estudyante na pumasok sa Outer Academy nitong kalahating taon. Sa makatuwid, hindi pa nila nakita si Zhon'er at ang iba pa. Gayunpaman, sa pagtingin sa kahangahangang paraan ng grupo, ang mga bagong estudyanteng ito na kara-rating lang ay hindi nang ahas na maging sobrang ingay. Natural na lumabas ang kanilang mga boses ngayong umalis na ang grupo. Chi, brat, ang kulit mo talaga. Babae yan ni Senior Xiaoyan. Gusto mo talagang mapalapit sa kanya gamit lang ang lakas mo. Isang estudyanteng mukhang mas matanda ang sumulyap sa isang bagong estudyante na sumulpot sa tabi niya at sinabing may malamig na tawa. Sino si Xiaoyan? Narinig ko lang ang tungkol sa bagong student king chief na si Yan Cheng at wala akong kilala na Xiaoyan. Parang tinek din ang bagong estudyanteng iyon. Agad naman siyang gumanti ng galit. Bagong estudyanteng hari na si Yan Cheng. Hihihi. Iyon ay ilan lamang sa mga bagay na nilikha ng isang grupo ng mga bagong mag-aaral na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa, ngunit naglakasloob ka bang ikumpara sa kanya? Noong pumasok si Senior Xiaoyan sa Inner Academy, isa na siyang 6-star Dadoshi. Ngayong sumailalim na siya sa mabigat na pagsasanay sa loob ng Inner Academy sa loob ng kalahating taon, tiyak na asenso ng husto ang kanyang lakas. Maaaring naabot na niya ang tuktok ng klase ng Dadoshi. Ano ang ranggo ng Yan Cheng na iyon? Sa isang sampal lang, hindi na niya makikilala ang kanyang matandang ina. Pinagtawanan ng isang matandang estudyante ang tinatawag na bagong student king na ito sa kanilang pagtitipon. Medyo nagbago din ang ekspresyon ng bagong estudyanteng iyon nang marinig niya ang tinatawag na peak na lakas ng Dadoshi. Siya rin ay malinaw tungkol sa napakalaking agwat sa pagitan ng dalawa at agad na hindi na naglakas loob na magsabi ng anumang walang kabuluhang salita. Itinakip lamang niya ang kanyang buntot at tumakas sa isang nakakatakot na paraan. Natural na hindi alam ng grupo ni Xiaoyan ang mga pagbabagong naganap sa Outer Academy nitong kalahating taon. Bukod dito, hindi nila ito papansinin kahit alam nila. Sa lakas ng kasalukuyang Pansgate, nagawa itong may rank sa tuktok kahit sa Inner Academy. Bakit kailangan nilang pakialaman ang mga bagong estudyanteng ito na kakapasok lang sa Outer Academy na ito? Sinundan nila ang kalsada at naglakad patungo sa lugar kung saan nagpapahinga si Instructor Rowling. Dahil kina Zhon'er at Hu Jia, nakaakit sila ng maraming tingin sa daan. Nakilala ng ilan sa mga matatandang estudyante ang iilan sa kanila. Gayunpaman, ang ilan sa mga bagong estudyante ay may mga mukha na puno ng kuryosidad habang sila ay huminto at tumingin sa ibabaw habang paulit-ulit na nag-uusap ng pribado sa isa't isa. Nagmamadali sila sa buong paglalakbay. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, ang eleganteng tahanan ni Instructor Rowling ay lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Tahimik siyang nakahinga ng maluwag habang dinaragdagan ang takbo ng kanyang mga yapak.
Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa harap ng pinto bago ito marahang kumatok. Creak. Naglabas ng tunog ang pinto nang bumukas ito. Isang manipis, mapatla, magandang mukha na medyo pamilyar ang lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Sa tuwid na kaibig-ibig na figure at sa napaka-representadong mahahabang makinis na mga binti, sino pa kaya ito kundi si Xiaoyu? Si Xiaoyu, na nagbukas ng pinto, ay natigilan din nang makita ang malaking grupo ng mga tao sa harapan nito. Gayunpaman, nang lumingon ang kanyang tingin sa mukha ni Xiaoyan, agad siyang nagulat. Ang linaw ng kristal sa kanyang magagandang mata ay unti-unting namumuo. Ipinakita nito ang mga bakas ng isang bagyo na bumabagsak. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Ano lang ang nangyari? Nagmamadali akong lumabas ng walang tigil. Pinanood ni Xiaoyan si Xiaoyu na inihayag ang malambot at mahinang ugali sa harap niya sa unang pagkakataon. Labis siyang natigilan at agad na nagmamadaling nagsalita. Ang likod ng mga ngipin ni Xiaoyu ay napakagat sa ibabang pulang labi. Sa wakas ay hindi na siya sumigaw. Ang tanging ginawa niya ay hilahin ang kamay nito at nagmamadaling tumakbo papasok ng bahay. Sa ilalim ng hindi pangkaraniwang pag-uugali niyang ito, si Xiaoyan ay hindi nang ahas na pigilan kahit kaunti, at pinahintulutan siyang hilahin siya pasulong ayon sa gusto niya. Sa pangunguna sa kanila ni Xiaoyu, dumaan ang grupo sa sala at sa wakas ay nakarating sa harap ng isang pinto. Sakalang binagulan ng una ang kanyang mga yapak at marahang itinulak ang pinto. Ang kamay ni Xiaoyan ay biglang nanginginig ng bahagya habang pinagmamasdan niya ang ekspresyon ni Xiaoyu. Dahan-dahan siyang naglakad papasok ng kwarto at agad na nakita ang isang kama pati na rin ang lalaking nakahiga dito. Nasa 25 taong gulang ang lalaki. Sa sandaling ito, mariing nakapikit ang kanyang mga mata at ang kanyang kutis ay kasing puti ng kumot. Bukod dito, naglalaman pa ito ng pagdurusa at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Ang mukha niyang iyon ay medyo katulad ng kay Xiaoyan. Matiim na tinitigan ng mga mata ni Xiaoyan ang pamilyar na mukha. Biglang humigpit ang kamao niya. May bahagyang mga bakas ng dugo na kumakalat mula sa kanyang maitim na mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na lumabas sa kanyang lalamunan ang isang mahinang boses na nagpipigil ng walang kapantay na galit. Ikalawang kapatid. Battle Through the Heavens. Kabanata 545. Ang hindi inaasahang pagbabago sa angkan. Napaka-pressure ng atmosphere sa loob ng kwarto kaya naramdaman ng mga tao na parang nasusuka sila. Tiningnan ni Lin Yan at ng iba pa si Xiaoyan, na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng walang hangganang galit sa harap nila. Tahimik silang medyo hindi nakapagsalita. Ang taong ito ay karaniwang mukhang maamo at puno ng mga ngiti kapag may nakakita sa kanya. Ito ay talagang hindi inaasahan na siya ay talagang nakakatakot kapag siya ay tunay na galit. Matiim na tinitigan ng mga mata ni Xiaoyan ang puting-puting mukha ni Xiaoli. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim na hangin at pilit na pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Lumingon siya at kinausap ang pulang mata na si Xiaoyu sa malalim na boses. Ano lang ang nangyari? Hindi ba dapat nasa Jiama Empire ang pangalawang kuya? Bakit siya biglang dumating sa Jianan Academy? 2 araw na ang nakalipas, ang nakatatandang pinsan na si Xiaoli ay biglang sumulpat sa pasukan ng Jianan Academy at nagpasabi sa akin tungkol dito. Nang nagmamadali akong lumabas, nakita ko na siya ng mahina. Nang makita niya ako, isang pangungusap lang ang sinabi niya bago siya nawalan ng malay. Mahinang sabi ni Xiaoyu. Anong pangungusap? Tumalon ang puso ni Xiaoyan habang nagtanong siya sa paos na boses. Ipaalam kay Xiaoyan, may nangyari sa Xiao Clan. Bang! Isang malakas na puwersa ang biglang sumulpat ng marahas mula sa silid. Si Xiaoyu, na nakaposisyon na pinakamalapit kay Xiaoyan ay napailing at napilitang umatras ng ilang hakbang. Kaagad, ang kanyang magandang mukha ay nabigla habang nakatingin kay Xiaoyan, na ang ekspresyon ay biglang naging nakakatakot na madilim at solemna. Ang aura na ito ay mas malakas pa kaysa kay Instructor Rowling. Kalahating taon lang silang hindi nagkita, pero naging ganito kalakas ang lakas ni Xiaoyan. Senior Brother Xiaoyan, huwag kang mabalisa. Isang figure ang nagmamadaling sumugod sa gilid ni Xiaoyan.
Ang kanyang macelan na kamay ay mahigpit na humawak sa braso ni Xiaoyan nang lumitaw ang mahinang ginintoang glow. Habang pinapakinang ng gintong glow na ito, ang aura ni Xiaoyan, na medyo wala sa kontrol, ay nagsimulang unti-unting kumalma. Nagmamadaling huminto si Xiaoyan ng ilang beses. Marahang nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa hindi sinasadyang paraan. Ang Xiao clan ay lihim na inilipat ni Xiaoyan sa mercenary company na kinaroroonan ng kanyang kuya Xiao Ding bago umalis si Xiaoyan. Ngayon, si Xiao Li, na siyang second company leader ng Desert Metal Mercenary Company ay talagang lumitaw sa Jianan Academy na mahigit 10,000 kilometro mula sa Jiama Empire. Nangangahulugan iyon na ang buong kumpanya ng mersenaryong kasama ng angkan ng Xiao, ay dapat na nakatanggap ng isang nakakatakot na mapanirang suntok. Ang kuko ni Xiaoyan ay malalim na tumusok sa kanyang palad. Damaloy ang sariwang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga daliri at tumulo pababa. Tiningnan ni Xiaoyan si Xiao Li sa kama na ang mukha ay kasing puti ng kumot. Ang pagsisisi ay parang kutsilyo lang, dahilan para magpadala ang kanyang puso ng mga alon ng sakit. Talagang hindi inaasahan na sa paglipat ng angkan ng Xiao sa kinaroroonan ng kanyang nakatatandang kapatid, sa halip ay sinaktan niya sila. Naging makulimlim ang kapaligiran sa silid dahil sa pressure. Bahagyang namula ang mga mata ni Xiaoyu. Sa gulo ng angkan ng Xiao, malamang na ang kanyang mga magulang ay mahihirapang makatakas mula sa mga mamamatay tao na kamay na iyon. Ang ganitong uri ng hindi inaasahang pagliko sa mga pangyayari ay nagdulot din ng tuluyang pagkawala ng kanyang sariling opinyon. Hindi nila alam kung ilang miyembro ng Xiao clan ang nabubuhay pa sa loob ng Xiao clan. Marahil, kung ang sitwasyon ay ang pinakamasama, maaaring sila lamang, ang nakababatang henerasyon, ang nasa labas. Hindi maiwasan ni Xiaoyu na makaramdam ng paghihirap sa loob ng kanyang puso sa sandaling naisip niya kung paano napunta sa isang miserableng sitwasyon ang isang orihinal na malaking angkan. Nagsimula siyang umiyak ng mahina. Marahan na umupo si Xiaoyan sa gilid ng kama. Pinigilan niya ang nanginginig niyang mga kamay at hinawakan ang braso ni Xiao Li. Isang hibla ng Daoqi ang nalipat sa katawan ng huli at binitiwan lang niya ang kamay ng huli pagkaraan ng ilang sandali. Sa wakas ay unti-unting hamina ang kalungkutan sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang boses ay paos, malamig at mahigpit. Ang pangalawang kapatid ay may malubhang pinsala sa loob. Malamang na siya ay malubhang nasugatan kapag nakikipagpalitan ng suntok sa iba. Sa kabutihang palad, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Kumuha si Xiaoyan ng gamot sa pagpapagaling upang gamutin ang mga panloob na pinsala mula sa loob ng kanyang storage ring. Pinasok niya ito sa bibig ni Xiao Li. Makalipas ang ilang sandali, lalong gumanda ang maputlang kutis ng huli. Noon lamang nagpakawala si Xiaoyan ng malumanay na buntong hininga. Hintayin natin na magising ngayon ang pangalawang kapatid. Kapag nagising na siya, malalaman na natin kung ano ang nangyari sa Xiao clan. Madilim at madilim ang mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang malambot na boses ay may maitim at malamig na layuning pumatay na naging sanhi ng paglamig ng mga buto ng mga tao. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay ginawa ng Mystic Cloud Sect. Sinabi ni Zun sa mahinang pag-aalinlangan. Kung talagang ang Mystic Cloud Sect, ako, si Xiaoyan ay lalaban sa kanila hanggang sa dulo, hanggang sa masira ang sekta. Isang mabangis na ngiti ang biglang gumuhit sa gilid ng bibig ni Xiaoyan. Ang kanyang boses ay tila na isalin mula sa impyerno at hindi naglalaman ng kahit katiting na emosyon. Marahan na bumuntong hininga si Zun. Sa loob ng imperyo ng Jiama, malamang nawala ng ibang paksayon maliban sa Mystic Cloud Sect na maglalakas loob na kumilos ng napakasama sa angkan ng Xiao. Sa oras na hinintay nilang magising si Xiao Li, ang kapaligiran sa loob ng silid ay nakakapanghina at nakapanlulumo. Nagresulta ito sa tahimik na pagbuntong hininga ni Hu Jia at ang iba pa bago tahimik na umalis sa medyo ayaw, iniwan ang silid na ito para sa mga kamag-anak ni Xiaoyan. Ubo. Isang matinding pag-ubo ang lumitaw sa loob ng tahimik na silid. Si Xiaoyan, na nakaupo sa gilid ng kama, ay biglang inangat ang kanyang ulo para lamang makita si Xiao Li na dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Nagkatinginan ang dalawang pares ng mata. Ang relasyon sa pagitan ng magkapatid na magkadugo ay naging dahilan upang tahimik na uminit ang ekspresyon ng dalawa.
Sa wakas ay makikita na rin kita munting Xiaoyan, naisip ko na hindi ako makakalakad dito. Samando si Xiaoli sa malambot na unan. Ang ligaw na kagalakan na nasa mukha ni Xiaoli nang makita niya si Xiaoyan ay unti-unting binawi. Ngumiti siya bago bumantong hininga. 3 buwan. Kung hindi ako umaasa sa isang lumilipad na magical beast, natatakot ako na kailangan ko ng 1 taon para makarating dito mula sa Jiama Empire. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang maputlang-puting mukha ni Xiaoli. Ang kanyang ilong ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kaunting pighati. Kalahating taon na ang nakalilipas, ang kanyang pangalawang kapatid ay masigla pa rin at puno ng hangarin sa pakikipaglaban. Ngayon, gayunpaman, ang tanging natitira sa kanyang mga mata ay isang lalong siksik na kalupitan. Pangalawa kuya, anong nangyari? Nasaan si kuya? Hinawakan ni Xiaoyan ang braso ni Xiaoli at mahinang nagtanong. Nawala ang ngiti sa mukha ni Xiaoli. Ilang sandali pa, nagangat siya ng ulo at tumawa. Ang pagtawa ay napuno ng labis na kalungkutan at galit. Sa ilalim ng napakalungkot na pagtawa, ang mga luha ni Xiaoyu sa gilid ay bumagsak. Ito ba ang Misty Cloud Sect? Mabilis na nanginig ang likod ng kamay ni Xiaoyan. Napuno ng galit at pagpatay ang kanyang puso at halos ibaon ang kanyang pangangatuwiran. Naging kalmado ang lahat sa loob ng 2 buwan pagkatapos lumipat ang Xiao Clan sa Desert Metal Mercenary Company. Ang paghahanap sa Misty Cloud Sect ay hindi kumalat sa mga border area. Gayunpaman, tahimik silang dumating nang akala namin ay malapit nang matapos ang tensyon na kapaligiran. Ang gabing iyon ay nagkataon na ang oras na ang aming Desert Metal Mercenary Company ay magsasaya bawat buwan. Gayunpaman, ito ay naging isang kapistahan ng dugo. Napakaraming tao ang nakapaligid at pumatay sa aming Desert Metal Mercenary Company noong gabing iyon. Bagamat itinago nila ang kanilang mga pagkakakilanlan, paano may tatago ang aura ng espada na ang kakaibang chi method ng Misty Cloud Sect? Tumawa ng mahina si Xiaoli. Ang kanyang mukha ay may hindi malilimutang paghihiganti. Ang mga taong nakapaligid at umatake sa aming Desert Metal Mercenary Company ay napakalakas din. Halos lahat ng mga kapatid ng mersenaryong kumpanya ay napatay o nasugatan. Kahit na ang Xiao Clan ay may ilang mga elder na nakipaglaban hanggang sa kanilang kamatayan upang protektahan ito, dumanas din ito ng malubhang pagkalugi. Misty Cloud Sect. Mukhang talagang plano ng matandang bastos na iyon na si Yunshan na lipulin tayong lahat. Ang maitim na mga mata ni Xiaoyan ay puno ng mga bakas ng dugo. Napakabagsik ng mukha niya na nakakatakot. Mabilis na nanginig ang katawan ni Xiaoyan habang napuno ng mayamang layuning pagpatay ang buong silid. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang tumayo para lamang pinigilan ni Zhon'er. Sonyer brother Xiaoyan, saan mo balak pumunta? Babalik ako sa Jiama Empire. Gusto kong hayaan ang lahat ng miyembro ng Misty Cloud Sect na may libing kasama ng mga namatay. Ang madilim na boses ni Xiaoyan ay nagdadala ng mayamang hangarin na pagpatay at kabangisan. Ano pa ang magagawa mo maliban sa mamatay sa wala kung babalik ka ngayon? Ang angkan ng Xiao ay nahaharap sa isang malaking kapahamakan. Sino pa maliban sa iyo ang makakapagligtas sa kanila? Kung ikaw ay mamatay, paano ko sasagutin si Uncle Xiao? Naunawaan ni Zhon'er na si Xiaoyan ay nagsimulang mawalan ng kontrol dahil sa kanyang galit nang makita niya ang ganid na paraan ni Xiaoyan. Agad siyang sumigaw ng malakas. Xiaoyan, tumayo ka. Ang dahilan kung bakit si kuya ay naglagay sa akin na ipagsapalaran ang buhay na ito upang maglakbay ng napakalayo upang hanapin ka ay hindi para hayaan kang tumakbo pabalik sa ganitong paraan. Galit na sinaway ni Xiaoli. Ang paghihiganti ng dugo na ito ay isang bagay na dapat nating ipaghiganti at mayroon kang responsibilidad na hindi mo maaaring iwasan. Gayunpaman, maaari bang mapatay ng agos si Yunshan kapag bumalik ka? Naninigas ang katawan ni Xiaoyan. Nagkalat ang kanyang buhok mula sa kanyang noo. Ang galit at hangarin ng pagpatay na napigilan sa limitasyon ay halos naging sanhi ng kanyang pagkabaliw. Bukod dito, ang bagay na ito ay hindi rin gaanong simple. Sabi ni Xiaoli sa madilim at solemne na boses. Nabawi lamang ni Xiaoyan ang ilan sa kanyang kalmado nang marinig ito. Ang paus niyang boses ay parang basag na sigaw. Ano?
Nang gabing iyon, tila may iba maliban sa mga mula sa Mystic Cloud Sect na nakatago sa mga dumating para sirain ang ating mersenaryong kumpanya noong gabing iyon. Isang matinding kislap ang kumislap sa mga mata ni Shaoli. Hindi niya itinago ang kanyang malisya na nakaukit sa kanyang maputlang mukha. Maaaring ang mga taong iyon ay nagtago sa kadiliman, ngunit naramdaman ko pa rin ang ganoong uri ng madilim at malamig na aura. Para silang isang kumpol ng mga itim na anino na may mukha na hindi nakikita. Bukod dito, mayroon silang napakalinaw na target. Lahat sila ay tina-target ang mga miyembro ng aming Shao Clan. Hindi mablock ang kanilang mga pag-atake. Paminsan-minsan, isang maitim na kadena ang lalabas mula sa kadiliman. Ang mga itim na kadena na ito ay lubhang kakaiba. Maaari pa itong tumagos kay Dao Qi. Sa tuwing tumutunog ang metal na kadena sa loob ng madilim na gabi, mayroong isang miyembro ng angkan na mabubutas ang kanyang katawan at kalagkarin. Sa bawat pagkakataong matapos ang mahiwagang itim na anino na ito ay hilahin ang isang miyembro ng aming Shao Clan, hahanapin nila ang kanilang mga katawan. Sa hitsura ng kanilang mga kilos, mukhang hindi sila inupahan upang pumatay. Sa halip, tila may hinahanap sila. Mga itim na anino. Metal Chain Attack. Ang mga banyagang terminong ito ay pumasok sa isipan ni Xiaoyan, na naging sanhi lamang ng kanyang isip na puno ng hanggaring pagpatay na biglang makaramdam ng malamig na alon. Mabilis na gumalaw ang kanyang isip at sunod-sunod na eksena ang mabilis na lumipas. Sa wakas, biglang napos ang larawan. Ito ay ang itim na anino, ang itim na kulay na mga tanikala. Nabigla niyang nakita sa loob ng itim na bagyo sa Black Corner Plains. Unti-unting bumangon ang lamig sa kanyang katawan. Ang boses ni Yao Lao at Xiaoyan ay may kataim-taiman habang halos sabay-sabay silang tumunog. Hall of Souls. Bakit nila titignan ang Shao Clan? Ang Shao Clan ay walang kahit katiting na kaugnayan sa kanila. Naninigas ang katawan ni Xiaoyan. Nakalugay ang buhok nito at nakatikip sa mukha habang ungol sa puso habang may dalang sinulid ng madilim na lamig. Si Yao Lao ay naging tahimik din sa sandaling ito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ang napakalaking at misteryosong paksayon tulad ng Hall of Souls ay idewit sa isang maliit na Shao Clan. Mukhang hindi talaga posible na naging sa kanya ito. Kung tutuusin, imposibleng malaman ng Hall of Souls na nasa tabi siya ni Xiaoyan. Hindi namin alam kung ano ang eksaktong hinahanap nila. Gayunpaman, ang First Elder ay nakausap namin ni Kuya bago siya namatay. Biglang inangat ni Xiaoli ang kanyang ulo at tinitigan si Xiaoyan nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Sinabi niya, hiniling niya na kailangan mong pangalagaan ang Jade ng Shao Clan, at tiyak na hindi ito dapat pahintulutan na mahulog sa mga kamay ng isang tagalabas. Isang malamig na pakiramdam ang biglang lumitaw sa isip ni Xiaoyan. Isang hibla ng malamig na hangin ang lumabas mula sa bibig ni Xiaoyan habang dahan-daang tumunog ang isang nabigla na boses sa kanyang puso. Kaya ganyan yan. Ang pakay nila ay ang Toshi Ancient Gods Jade.